Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Janina. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Sa isang liblib na baryong napapalibutan ng kagubatan, nakatira ang isang pamilya na simple ngunit puno ng pagmamahalan. Mahirap ang kanilang pamumuhay at tanging sa pagbubukid lamang umaasa ang ama upang maituwid ang araw-araw ng pamilya. Si Tatay Tomas, ang haligi ng tahanan. Walang ibang pangarap kundi maitaguyod ang kanyang asawa at mga anak. Katulong niya si Nanay Ina, isang masinop na may bahay na walang kapaguran na nag-aalaga sa kanilang tahanan. Ginagawa niya ang lahat, mula sa pagluluto hanggang sa paglalabada. Subalit hindi pa rin yun sapat upang mapakain ng maayos ang mga anak. Ang panganay naman na si Cardo, 16 na taong gulang, matapang at palaging handang ipagtanggol ang nakababatang kapatid na si Janina, na nooy 14 na taong gulang pa lamang nang mangyari ang lahat ng ito. Subalit sa kabila ng kanilang murang edad, ramdam na ramdam ng magkapatid ang bigat ng kahirapan. At dahil din dito, hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral sina Cardo at Janina. Gayunpaman, hindi nagtanim ng sama ng loob ang dalawa. Hindi rin naman hinayaan ni Nanay Ina na mawala ng pag-asa ang mga anak. Sa abot ng kanyang makakaya, tinuruan niya ang dalawa ng pagbasa at pagsulat upang kahit papano may baon silang kaalaman. Ngunit sa mga gabing wala silang makain, hindi maiwasang sisihin ni Tatay Tomas ang sarili. Para sa kanya, isa lamang siyang bigong ama. Isang haliging hindi sapat ang lakas upang itindig ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ano ka ba naman, Tomas? Kitang-kita namin ng mga bata kung gaano ka nagsusumikap. Sadyang mahirap lang talaga ang buhay dito, no? Pero hindi mo kasalanan yan. Ang mahalaga, alam namin lahat kung gaano mo kami kamahal. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Dahil para sa amin, ikaw ang pinakamatatag na ama at asawa. Wika ni Nanay Ina sa asawa. At dahil sa mga salitang yun, kahit papano, nabawasan ang bigat na pasa ni Tatay Tomas, sapagkat alam niyang kahit kapos sila sa yaman, sagana naman sila sa pagmamahalan. Hanggang sa isang araw, hating gabi na halos nang makauwi si Tatay Tomas mula sa bukid. Pagod na pagod, pawis na pawis, at balot ng putik at alikabok ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaguhit pa rin sa mukha ang isang napakalaking ngiti. Sapagkat sa araw na yon, nagkaroon ng munting pagdiriwang ang kanilang amo at nakapag-uwi siya ng masasarap na pagkain, higit pa sa inaasahan. Bit-bit ang supot, sabik na makita ang kanyang pamilya. Iniisip kung gaano kasaya ang mga bata kapag nakita at natikman nila ang dalang pagkain. Mabilis ang mga hakbang sa madilim at matarik na daan. Ang mga kuliglig at huni ng uwak lamang ang madidinig. Ngunit bago pa man siya makatawid sa maliit na tulay, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Mahina, payat, at tila halos hindi na makagalaw. Nakatitig lamang ito sa kanya. May mga matang nanlilisik ngunit puno ng pagmamakaawa. Maawa ka, iho.
Kahit kaunting makakain lang. Mahinang wika na matandang babae. Halos pabulong na parang humahalo sa hangin. Ngunit walang pag-aalinlangan. Ibinigay ni Mang Tomas ang isang kapat na bahagi ng dala. Dahil para sa kanya, kung sila'y pinagpala ngayong gabi, nararapat lamang na magbahagi din siya sa kapwa. At saka, sapat pa rin ang natitira upang mabusog ang pamilya. Alam din ni Tatay Tomas ang hirap at sakit ng taong gutom na gutom. At kahit papano, ayaw niyang makakita ng kapwang nakakaranas nito. Ngunit habang iniaabot ang pagkain, hindi niya maiwasang mapansin. Ang mga kamay na matanda ay butot balat. Ngunit kakaiba ang itsura ng mga kuko. Mahaba, matalim, at tila kulay itim na bakal. Nang tumingin siya muli sa mukha nito, sandaling sumilay ang ngiti ng babae. Isang ngiting hindi karaniwan ng ngiti ng isang taong gutom, kundi ng isang nilalang na tila nakahanap ng bagong biktima. Sandaling kinilabutan si Tatay Tomas sa nakita. Ngunit bago pa man niya mabawi ang kamay, mabilis na kinuha na matanda ang supot. Isang malamig na hangin ang biglang humampas sa paligid at tila tumayo ang lahat ng balahibo sa batok nito. Sa isang iglap, nawala ang matanda. Lumiwanag ang buong paligid at isang babae ang tumayo sa kinaroroonan na matanda kanina. Nakikita ko ang busilak mong puso at dahil dyan, nararapat lamang na ika'y gantimpalaan. Kung nais niyong umahon sa kahirapan, may kapalit. Hindi pera ang aking hinihingi, kundi iyong pagtitiwala. Ang mga gutom niyong sikmuray mapupuno at ang inyong lupa'y aapaw sa ani. Ngunit huwag niyong kakalimutan na ang lahat ng kasaganahan ay merong kabayaran. Wika ng babae. Sandaling natahimik si Tatay Tomas. Noong una, hindi niya magawang paniwalaan ang sinasabi ng babae. Isang alok na tila masyadong maganda upang maging totoo. Ngunit nang iaabot na nito ang isang kahon, kusang inunat ng ama ang kanyang kamay at tinanggap yon. Hindi dahil sa lubos ang pagtitiwala, kundi dahil umaasa ito na baka yun na ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Ngumiti lamang ang babae at tila sing bilis ng pagkisap ng mga mata ni Tatay Tomas. Ganon ding kabilis itong nawala sa paningin. Naiwan si Tatay Tomas. Nakatayo sa gitna ng madilim na daan. Nanlalamig ang buong katawan. Nasa kamay pa rin niya ang kalahati ng pagkain. Nakatitig sa kahong hawak-hawak. Ngunit dalawang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kanino ba talaga siya nagbigay ng tulong? Sa isang matanda bang nagugutom? O sa isang nilalang na may hinihinging kapalit sa kanya? At kung bakit pula ang liwanag na nasilayan niya kanina? Kung ang liwanag ay tanda o senyales ng pag-asa, bakit hindi ito puti o ginto, kundi kulay pula? Ang kulay ng dugo, ng babala, at ng maaaring peligro. Gayunpaman, umuwi na si Tatay Tomas dahil siguradong gutom na ang pamilya sa tahanan. Katulad ng inaasahan, gising ang dalawang bata. Sinubukan man nilang tulugan na lamang ang gutom, ngunit mas malakas ang pagkalam ng mga sikmura. Tuwang-tuwa ang dalawa nang makita ang bitbit ng ama. Kumain ng napakarami at nagpakabusog ang pamilya.
O hinay-hinay lang sa pagkain ha? At baka kayo'y mabilaukan. Mga bata talagang to. O siya nga pala Tomas, ano yung kahon na dala mo? Tanong ni Nanay Ina. Ikwinento naman kagad ni Tatay Tomas ang mga pangyayari ng gabing yun. Bumakas sa mukha ng asawa ang pag-aalala. Naku Tomas, mag-iingat ka ha. Baka sumpay ang dala mo. Pag-aalalang wika ni Nanay Ina. Hindi naman siguro, Ina. Mabubuti tayong tao. Wala naman tayong tinatapakang kapwa. Wala naman sigurong gagawa ng masama sa atin. At isa pa, hindi din naman tayo sigurado kung makakatulong nga ba talaga yung kahon na yan sa ating kinabukasan. Hanggang ngayon nga hindi ko pa rin mabuksan. Ayaw ko namang pukpukin baka masira. Tugon ni Tatay Tomas. Hindi na nakipagtalo pa si Nanay Ina. Ngunit hindi nito maiwasang makaramdam na tila may paparating na peligro. Mula nang dumating ang mahiwagang kahon, tila biglang nagbago ang kapalaran ng pamilya. Ang lupang dating tuyo at hirap ng anihan, biglang tumaba, kaya't mas lumago ang mga pananim ni Tatay Tomas. Lumaki din ang perang naiuuwi niya at sa sobrang sagana, nakakapagpadala pa ito ng sobra upang mapakain ang kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, halos 3 beses na sa isang araw nakakakain ng busog ang mga bata na siyang matagal nang pinapangaral at kinagagalak ng mag-asawa. Maging sa kanilang bakuran, nagsimulang mamunga ang mga tanim ni Nanay Ina. Ang mga gulay ay tila walang tigil sa pagbibigay ng bunga. Maging ang mga punong mangga, santol, bayabas ay sabay-sabay ding nagkaroon ng masaganang ani. At dahil sa tuwa, namimigay sina Nanay Ina at ang mga bata na mga ani sa kanilang mga kapitbahay, sa pag-asang mababahagian din sila ng kasaganahan. Bagamat nagtataka ang lahat sa biglaang pag-angat ng pamilya, hindi may kakaila ang pasasalamat na mga nakatanggap. Subalit kagaya ng karaniwan sa mga baryo, hindi rin nawala ang masamang bulungan ng mga tao. May ilan sa mga kapitbahay ang nagkakalat ng tsismis na nakipagkasundo daw sa demonyo ang pamilya upang makamit ang kanilang ginhawa. Hayaan mo na sila, Ina. May mga tao talagang ganyan. Hindi sila natutuwa kapag umaangat yung kapwa nila Huwag kang mag-alala. Wala tayong tinatapakang iba. Sali pa nga namamahagi pa tayo sa mga kapwa natin. Sigurado naman akong magiging maayos din yung lahat Wika ni Tatay Tomas. Mula sa pagiging isa sa pinakamahirap sa lugar, bigla silang naging sagana at maraming kapitbahay ang lihim na nangangarap na sana'y matulad din sa kanila. Subalit kasabay ng pag-usbong ng biyaya, nagsimulang pumasok ang isang malagim na pangamba sa bayan. Una, isang matandang lalaki ang natagpo ang patay sa gilid ng gubat. Wala ng dugo, tuyo ang katawan na para bang piniga ang lahat ng laman. Akala ng lahat, atake lamang ng isang mabangis na hayop. Ngunit wala namang hayop ang makakagawa nito sa bangkay. Pero hindi pa man natatapos ang tungkol dito, kalaunan ay may sumunod kagad. Isang batang babae naman ang natagpuan, patay malapit sa tabi ng ilog. Walang bakas ng sugat sa labas, ngunit tuyong-tuyo din ang balat. Parang nawala ang buhay mula sa loob. Dito na nagsimula ang mga bangungot. Gabi-gabi, isa sa pamilya ang nananaginip na merong bagong bangkay na naman ang madidiskubre. Parang naging babala ang mga ito, ngunit upang hindi mapagbintangan,
Minabuti ng pamilyang huwag ipagsabi kahit kanino ang mga panaginip. Tila walang pinipili ang peligro. Mapabata, binata, dalaga, matatanda o kahit na sino pa, maaaring maging biktima ng pangyayari. At ng mga sandaling yun, hindi pa rin matukoy kung sino o ano ang dahilan ng kanilang kamatayan. Walang saksi, wala man lang nakadinig, ni walang bakas ng maaaring may gawa nito. Nabalot ng takot ang buong baryo dahil maaaring sila o pamilya nila ang susunod na magiging biktima. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang paghandog ng tulong ng pamilya nila Tatay Tomas. At kahit kapos noon, ni minsan ay hindi sila nagdamot. Lubos naman ang pag-aalala ni Tatay Tomas nang maging ang mga kasama sa bukid. Isa-isa na rin natagpuan ng bangkay. Parehong-pareho ang kalagayan. Walang dugo o sugat sa katawan, ngunit tuyo ang balat at katawan. Walang kahit anong bakas ng pakikipaglaban. Tila bigla lamang silang inatake ng walang kaalam-alam. Sa bawat katawang natatagpuan, tila may katumbas itong biyaya sa pamilya. Habang unti-unting nababawasan ang mga kapitbahay, dumarami naman ang punong namumunga, mga swerteng dumarating at biyayang pinagkakaloob sa kanila. Mas dumami rin ang ani, lumusog ang mga alagang hayop at mas sumarap ang mga pagkain. Hindi kalaunan, nagdududa na ang mga tao. Ganun pa man, wala naman silang ebidensya upang idiin ang pamilya, kaya't puro haka-haka na lamang ang pinagkakalat ng iba. Sa tingin nyo, hindi kaya sila yung pumapatay sa mga tao? Napansin ko rin, simula nung yumaman sila, doon na namatay yung mga kakilala natin. Pero, mabait naman yung pamilya na yan. Hindi nila pinagdadamot ang mga biyayang natatanggap nila. Biyaya ba talaga? Kung yan yung paraan nila para manghingi ng tawad sa mga taong namatay. Bulong-bulungan ng mga tao sa lugar. Bagamat gano'n na ang mga bulungan, hindi kagad napansin ng pamilya ang koneksyon nito. Sa kanilang mga mata, ito'y mga biyaya mula sa langit. Isang milagro na matagal na nilang pinapanalangin. Ngunit kung titignan ng mabuti, mahirap hindi maramdaman ang kirot sa puso. Habang ang pamilya ay masayang nagkakasalo-salo sa pagkain at tumatawa sa ilalim ng kanilang bubong. Sa labas naman ng munting tahanan, nagluluksa ang buong baryo sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga inosente. Wala silang kamalay-malay na ang kahong inakalang nagbibigay biyaya ay siya palang ugat ng sumpa. Nagpapakain sa kanila ng kasaganahan kapalit ng buhay ng mga inosenteng kapitbahay. At sa bawat pagdiriwang nila ng bagong ani, may isang bangkay na naman na umiiyak sa katahimikan ng gabi. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabantay si Cardo sa kanilang palayan, napansin niya ang kakaibang himig ng gabi. Ang alingaw-ngaw na mga kuliglig na karaniwang musika ng bukid. Biglang nag-iba. Hindi na ito tunog ng kalikasan, kundi tila mga iyak na pilit na pinapatigil. Kagad tumayo si Cardo. Bit-bit ang itak bilang proteksyon at lampara upang makita ang daan. Hinanap nito ang pinagmumula ng tunog. Kada hakbang, natindig ang mga balahibo. Hindi niya mawari kung saan ang gagaling ang takot na nararamdaman niya, lalo na't matapang naman ang binatang ito. Unti-unti nang tumahimik ang paligid. Kaya naman nagpasya na si Cardo na wag nang mag-imbestiga pa at bumalik.
Ngunit paglingon, laking gulat niya nang makita ang grupo ng mga kababaihan. Tuluyan nang tumayo ang bawat hibla ng buhok sa katawan. Ang mga babaeng ito, hindi karaniwan, payat na parang mga bangkay na ang itsura. Ang mga buhok ay parang bruha. Nakabuyangyang ang bawat hibla na tila kumakaway sa hangin. Ang kanilang mga daliri, matutulis, mahaba at sintalim ng karayom na handang bumutas ng laman. Ang kanilang mga balikat ay kakaiba ang anggulo at postura. Aakalain mong nabalian na sila ng buto at bitbit nila ang mga palayok. Sa sobrang daming insektong laman, hindi na mapigilang umapaw ng iba. Mga langgam, ipis at uod. Ngunit wari ni Wardo, mas marami pa ang laman sa loob. Nakangiti ang mga babae habang nakatitig sa kanya. Kaagad nitong nabitawan ang lampara nang sumugod ang mga ito. Namatay kagad ang apoy. Nang bumagsak ito sa sahig, walang ibang nagawa ang binata kundi tumakbo para sa kanyang buhay. Kahit madilim at walang makita, ginawa ni Cardo ang lahat ng makakaya. Makabalik lamang kagad sa tahanan. Nagtamo ng mga sugat mula sa mga bato at sanga ng puno ang binata. Ngunit hindi na niya pinansin pa ang sakit. Dahil sa labis na takot, hindi na nito nadinig pa ang mga pinagsasabi ng mga kababaihan. Nang makarating sa tahanan, kagad kinandado ni Cardo ang pintuan. Sinara ang mga bintana at kinausap ang pamilya. Kahit hingal, pilit niyang ikinikwento ang mga nangyari sa labas. Sandali nga lang, Cardo. Umiyak ka nga muna. Baka mapano ka eh. Pag-aalalang wika ng ina. Wala na tayong oras, Nay. Kailangan na nating makaalis dito. Wika ni Cardo. Ano po bang sinasabi mo, kuya? Ano bang nakita mo sa labas? Tanong ni Janina. Lumapit naman si Tatay Tomas. Hindi maipinta ang muka. Tila meron itong alam sa mga nangyayari. Ngunit ayaw lamang magsalita. Kita sa mga mata nito ang galit, ngunit tikom pa rin ang kanyang bibig. Ano, Tomas? May gusto ka bang sabihin? Huwag kang magtatago o magsisinungaling, ha? Pamilya tayo rito. Wala dapat mga sikreto. Wika ni Nanay Ina. Mukhang alam ko ang tungkol sa kanila. Panimula ni Tatay Tomas habang humihigpit ang kamao. Pero hindi ko maintindihan bakit ikaw yung isusunod nila. Ang kahong yun, hindi lang basta regalo. May kapalit ang bawat ibibigay nito. Pero kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mawala ang kahit isa sa inyo. Kung kakailanganin kong ialay ang buong baryong ito para lang sa kasaganahan natin, gagawin ko. Wika ni Tatay Tomas. Damang-dama ang galit sa boses nito. Hindi makapaniwala ang pamilya sa kanilang nadinig. Hindi na ito ang ama at asawang matagal nilang nakilala. Mabilis itong napaupo. Nakatitig lamang sa sahig na para bang may mabigat na pader sa kanyang dibdib. Ang dating mabait at maunawaing ama ay tila nagbago na. Ang mga mata ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Napalitan ito ng kadiliman. Sinasabi ko na nga ba eh, sumpa nga yung kahong yun. Ibalik mo na yung kung saan mo nakuha. Hindi na ito tama. Malaking tulong yung kahong to sa buhay natin, Ina. Hindi na tayo nagugutom. Nakakatulong din tayo sa mga kapwa natin. Oo, may kapalit.
Pero bumabawi naman tayo, hindi ba? Nadidinig mo ba yung sarili mo, Tomas? Nahihibang ka na. Halika kayo mga anak, dito kayo sa likod ko. Wika ni Nanay Ina. Kagad kinuha ni Janina ang kahon sa likod ng ama at dali-dali itong tumakbo papunta sa ina. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit ang pagkakahawak sa kahon. Kakaiba ang enerhiyang inilalabas nito. Malamig at tila mabigat. Ay, anong gagawin natin dito? Tanong ni Janina. Nang makita ito ni Tatay Tomas, kagad itong napasigaw at sumugod na tila isang mabangis na hayop. Ibalik mo! Ibalik mo sa akin yan! Wika ni Tatay Tomas. Nanlilisik ang mga mata at ang ugat sa leeg. Nagsisulputan. Lubhang natakot si Janina sa nakita. Ngunit kagad humarang si Cardo upang sanggain ang ama. Tatay, hindi ko hayaang saktan mo sila nanay at Janina. Gumising ka! Hindi na ikaw yan! Wika ni Cardo habang hawak-hawak ang upuan bilang panangga sa ama. Ngunit hindi tumigil si Tatay Tomas. Tila mas naging agresibo pa ito. Pilit inaabot ang kahon sa kamay ni Janina. Buong lakas ni Cardong itinulak at hinawakan ang ama. Ginawa nito ang lahat ng makakaya upang hindi makalapit sa mag-ina. Napasalampak sa sahig sila Tatay Tomas at Cardo. Ngunit kagad nakatayo ang ama. Duguan man ang labi ngunit kitang-kita ang galit sa mukha nito. Kagad kinuha ni Nanay Ina ang kahon sa anak para hindi na ito pagtuunan ng pansin ng ama. Akin na ang kahoy, anak. Ibigay mo yan sa akin. Kagad namang iniabot ni Janina ang kahon at nang mahawakan, damang-dama nito ang bigat at lamig na tinatago ng sumpa. Ramdam din niyang parang puno ito ng kasamaan na tila dugo ng mga inosenteng na biktima nito. Iniangat ng ina ang kahon upang basagin, ngunit kagad itong inatake ni Tatay Tomas. Sa labis na pagkakatulak, matagumpay na nakuha ng ama ang kahon. Ngiting tagumpay ito ngunit nang masilayan ang asawang dumudugo ang noo. Unti-unting naglaho ang saya sa kanyang bibig. Nanginig ang mga kamay ng ama at nabitawan nito ang kahon. Hindi siya makapaniwala na magagawa niyang saktan ang pinakamamahal na asawa. Dahan-dahan itong lumapit. Kitang-kita sa kanyang muka ang takot at pagsisisi. Patawarin mo ko, Ina. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam bakit ko nagawa yun. Hinding-hindi ko kayang saktan kayong pamilya ko. Kayo ang buhay ko. Patawarin niyo ko. Wika ni Tatay Tomas. Halos umiyak na ito kakahingi ng tawad sa kanyang mag-ina. Pumayag na itong sirain ang kahon dahil napagtanto niyang tama ang pamilya. Unti-unti nitong binubulag ang kanyang mga mata at binabalot ng dilim ang puso. Ngunit sa labas ng tahanan, ang hangin ay amoy usok. Galit ang mga tao at nagkakagulo ang mga kapitbahay. Bit-bit ang mga itak. Palakol at apoy. Sumisigaw ng hustisya ang mga mamamayan. Mga traidor! Mga salot! Sunugin natin ang bahay nila! Sigaw ng mga tao sa labas ng tahanan. Sa pangunguna ni Mang Teo, isang kilalang albularyo, matagumpay niyang natunton ang sanhi ng mga pagkamatay ng mga inosenteng kababayan. Galit na galit ang mga tao sa lugar, mga naulilang pamilya, mga nawala ng mahal sa buhay. Nangihingi sila ng hustisya. Ngunit kahit maingay ang paligid, biglang natahimik ang mga tao
Mula sa kawiyan, nagsilabasan ang mga nilalang na nakita ni Cardo. Halos gulat at takot ang masisilayan sa mukha ng mga residente. Napakabilis at liksi ng mga kababaihang elemento. Patalon-talon lamang sila, ngunit kada pagtama ng malakarayom nilang kuko, sabay labas na mahabang dila na tila hinihigop ang kaluluwa ng nabibiktima nito. Dagdag pa ang mga insektong nagsiliparan at gumagapang sa sahig. Maraming mamamayang lumaban ngunit dahil sa dami at bilis ng mga ito, marami ang nasawi. Kagad namang inilabas na matandang albularyo ang orasyon. Nagdasal si Mang Teo at kalaunan. Unti-unting nagsimatayan ang mga insekto. Ang mga natirang mamamayan, katulong ang albularyo, napatay ang mga nilalang. Lubos na galit at pagdadalamhati ang kanilang naramdaman. Bawat hataw ng itak, hustisya ang kanilang sigaw. Mga demonyo kayo! Pagtapos niyong kunin yung pamilya namin, papatayin niyo pa kaming lahat para lang magpatuloy yung kayamanan niyo? Sunugin sila. Impyerno na lamang ang nararapat sa inyo. Sigaw ng isa sa mga mamamayan habang pinupugutan ng ulo ang mga nilalang. Kahit maraming nasawi, hindi nagpatalo ang mga residente. Para sa anak natin, para sa pamilya natin. Sigaw ng isa pa. Sabay-sabay silang umatake. Habang nagkakagulo sa labas, walang ibang nagawa si Tatay Tomas kundi panoorin lamang ang laban. Tila hindi mawari kung ano ang dapat gawin. Kagad lumabas si Cardo upang tulungan ang mga mamamayan. Pinigilan siya ng ina at kapatid ngunit lumabas pa rin ito. May pamilya rin sila katulad natin, Tay. Nay, alam niyo kung ano yung tamang gawin. Sirain niyo yung kahon. Tutulong ako sa labas. Kahit papano, utang na rin natin sa kanila ang ating buhay. Wika ni Cardo, at kahit peligroso, buong tapang hinarap ng binata ang labanan sa labas ng tahanan. Pumaslang ito ng mga nilalang, ngunit kahit niligtas ang kanilang buhay, galit pa rin ang nararamdaman ng ilan sa binata, lalo na't nakinabang ito sa mga pinatay na mamamayan. Itinutok pa ng isang residente ang kanyang sibat sa binata. Para sa aking anak, bulong nito bago pinakawala ng sandata. Ngunit bago pa man tamaan si Cardo, kagad humarang ang isang nilalang upang saluhin yun. Napatitig na lamang si Tomas sa nakita. Bakit niyo pinoprotektahan ang anak ko? Kung kayo rin ang muntik pumatay sa kanya kanina lang. Tanong ni Tatay Tomas. Ngumiti lamang ang nilalang. Sabay bulong gamit ang kakilakilabot nitong tinig. Hindi siya. Hindi kayo. Wala ni isa sa inyo ang pinoprotektahan. Ang kahon. Hanggat buhay ito, kami ang inyong anino. Bagamat hindi lubusang naiintindihan ni Tatay Tomas ang sinabi ng nilalang, nabuo sa isipan ng ama na hindi sila tagapagligtas, kundi sila ang tagabantay ng sumpang hindi sila kailanman pakakawalan. Tapusin na natin ito, Tomas. Sirain na natin ang kahon. Wika ni Nanay Ina. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari pag ginawa natin yun. Tugon ni Tatay Tomas. Hindi pa ba sapat yung mga buhay na nawala at mga dugong pinaliguan ng lupa natin? Pakiusap, Tomas, itigil na natin ito. Mahinahong hinawakan ni Nanay Ina ang kamay ng asawa. Tinitigan nitong muli ang kahon. Si Cardo, si Janina,
at si Nanay Ina. Sabay nilang binagsak ang kahon ng napakalakas. Nabasag ito at nagsilabasan ang mga kaluluwang nakapaloob doon. Itim na usok ang kumawala at tila kinuha ang mag-asawa nito. Nagliyab ang katawan ni Tatay Tomas at Nanay Ina hanggang sa tuluyan silang maging abo. Dahil nawala ang sumpa, si Cardo na nakikipaglaban sa labas, kalaunay napinsala rin. Hindi sigurado kung napatay ba ito ng nilalang o ng isang mamamayang may galit pa rin sa pamilya. Sa huli, tanging si Janina na lamang ang natira. Sa pagbagsak at huling hininga ni Cardo, bumalik na ang katahimikan sa baryo. Tuluyan ang naputol ang sumpa at wala na muling namatay sa bayan. Ngunit sa dami ng namatay, hindi naging madali ang muling pagbangon ng mga naulila. Naiwan ang kwentong ito, isang madugong paalala na minsan kabayaran ng kasaganahan ay ang inosenteng buhay. Makalipas ang ilang buwan, muling nakita si Janina sa tabing dagat. Payat, mahina at nag-iisa. Ngunit buhay. Doon siya nagtago, lumalayo sa mga mata ng mga taong nananatiling may galit at pagdududa sa kanilang pamilya. Lingid sa kalaman, hindi aksidente ang kaligtasan. Pinili ito ng mahiwagang babae, ang parehong nilalang na nagbigay ng sumpang kahon sa ama. Hindi ito dahil sa kabutihan ni Tatay Tomas, kundi dahil may kailangan siyang maiwang saksi. At bilang huling biyaya, nakaligtas si Janina sa gabing nilamon ng apoy at dugo ang bayan. Ngunit dala niya ang hindi matatawarang bigat ng konsensya, lungkot at sugat na walang lunas. Kalaunan ay lumisan siya sa bayan ng Siquijor. Walang kamag-anak na natagpuan. Ngunit isang mabuting mag-asawa ang umampon sa kanya. At doon ito muling natikman ang katahimikan ng isang tahanan. Gayunpaman, hindi na siya nag-asawa ni nagkaroon ng anak. Nanatiling baon sa puso ang mga alaala ng gabing yun. Ang mga halimaw, ang sigaw ng ina, ang sakripisyo ng kuya, at ang pagkasira ng kanyang ama. At sa bawat pagtitig niya sa dagat, palaging bumabalik ang parehong tanong, bakit sa kanila pa nangyari yun? Hindi naman sila masamang tao, sadyang naghihirap lang, kagaya ng karamihan. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang tanggapin ang isang masakit na katotohanan, na ang kabayaran ng kasakiman, kahit sa oras ng kagipitan, ay laging inosenteng buhay. At maaaring yun na rin ang naging hustisya para sa mga nasawi ng sumagana ang kanilang pamilya. Si Janina na lamang ang natirang buhay, ngunit siya rin ang pinakamatinding sugatan. Buhay itong nagpatuloy, ngunit araw-araw ay binabalikan ng mga multo ng nakaraan. At magpasa hanggang ngayon, sa bawat huni ng hangin at alon ng dagat, wari nadidinig pa rin niya ang tinig ng pamilya. Hindi bilang sumpa, kundi paalala. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Neil. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Kasalukuyang kinakabahan ang binatang si Neil. Hindi niya maintindihan kung bakit isa-isang namamatay ang tatlong matalik na kaibigan. Ayon kay Neil, lahat ng ito ay malalakas pa naman dahil kagaya niya ay nasa edad 20 pa lamang.
Usap-usapan sa buong barangay ang insidente. Bantog talaga ang magkakaibigan sa lugar. Dahil dito, hindi rin maiwasan ng sariling mga magulang na tanungin si Neil kung ano nga ba ang ginawa nilang magbabarkada. Minsan pa nga, natanong din siya kung gumagamit sila ng pinagbabawal na gamot dahil sa biglaang pagkamatay ng mga ito. Mariin namang tumanggi si Neil at sinabing ni isang beses hindi ito napagtangkaang gawin ng grupo. Ayon kay Neil, napakahirap mawala ng mga kaibigan. Lalo pat wala pa ding nakakaalam kung paano ito nangyari. Dahil biglaan na lang isang umaga, hindi na sila nagising. Sa ilang taon nilang pagsasama, wala naman silang ibang ginawa kundi mga muhan sa matandang si Mang Orbil. Isang gabi, dahil sa sobrang lungkot ni Neil, pumunta ito ng bundok para kahit papano makapag-isip-isip na matiwasay. Habang nakaupo sa lilim ng puno ng mangga, nang walang ano-ano, may lumapit na isang matandang lalaki at tinanong kung gusto ba niyang malaman kung nasa na ang mga kaibigan. Gawa ng gagawin ang lahat para sa mga ito. Sumang-ayon naman si Neil. Niyaya siya na matanda sa isang maliit na kubo. Pagkarating pa lamang sa lugar, kagad siya nitong pinahiga sa mahabang upuan at pinapikit. Nagbanggit ng mga dasal ang matanda at hindi inaasahan ni Neil ang mga sumunod na nangyari. Napakalinaw ng imaheng nakita. Isang matabang babae, dinadaganan ang tatlong kaibigan. Humihingi sila ng tulong at kitang-kita na nahihirapan ng huminga. Akmang tutulungan na sana ni Neil, biglang dumating si Mang Orbil at hinila siya palayo. Kasabay nito ay bigla siyang nagising. Kaya naputol ang panaginip. Napansin niya na wala na ang matandang kasama kanina. Kaya kagad itong lumabas sa kubo at tumakbo na papauwi. Pagkarating sa tahanan, nanahimik lamang ito dahil wala namang maniniwala kung sakaling ikwento ang mga nakita. At dahil napagod sa kakatakbo, nagpahinga na lamang at minabuting kalimutan ang mga nakita. Kinaumagahan, may kung anong pumapasok sa kanyang isipan at ginustong pumunta sa albularyo. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, naabutan niya itong nagro-rosaryo, kaya naghintay na lamang muna hanggang sa matapos sa ginagawa. Maya-maya pa, pinapasok na nito si Neil at nang makaupo, inilahad ang nakita at nakaengkwentrong matanda sa gubat. Ngunit hindi pa man nakakatapos, nagsalita na ang manggagamot. Batibat ang nakaengkwentro nyo? Kaya pa isa-isang namatay ang mga kaibigan mo. Saang parte ba kayo namutol ng kahoy? Tanong ng albularyo. Napaisip naman si Neil dahil sa tanong na matanda. Bigla niyang naalala na isang beses ay pumunta sila sa bundok para manguha ng mga kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng kusina ni Mang Orbil. At magmula nang makakuha ng kahoy sa lugar, nang sumunod na araw, hindi na nakapasok pa ang isang kasama hanggang sa isa na silang lumiban ng pasok. Napailing na lamang ang manggagamot. Naku, talagang kay Orbil pa kayo nangamuan. Isang lalaking yan sa traidor dito sa lugar natin. Lahat ng nagiging tauhan niya, ginagawang pamain sa mga batibat. Noon pa man ugali na niyang magpahamak na mga tauhan. Hayaan mo't aalisin ko ang mga nakakapit na kapahamakan sa katawan mo. Wika ng albularyo. Nakaramdam ng pagkatakot si Neil dahil sa sinabi ng manggagamot. Maya-maya pa,
Pinahiran na nito ang dibdib ng binata ng isang napakabahong langis. Ayon sa manggagamot, ito ang pangontra sa markang inilagay ng batibat sa katawan niya. Bago pa man matapos, ibinili na ng albularyo na magsasagawa siya ng ritual sa puno na kanilang pinagkuhanan. Umuwi na ang binata at babalik kinabukasan para isagawa ang pagriritual. Pagka-uwi ay hindi na nagkwento pa si Neil sa mga magulang. Sa maghapon tinapos lamang ang mga gawaing bahay at minabuti na ring matulog ng maaga para makapaghanda sa gagawing kinabukasan. Nang sumunod na araw, nauna nang pumunta si Neil sa bundok dahil susunod na lamang ang manggagamot. Habang nag-aantay, napansin niya na walang humpay ang paghampas ng mga dahon galing sa matandang akasya na parang binabagyo. Dumating na din ang manggagamot at kagad na tumayo ang binata. Hindi pa man nag-uumpisa sa pagbanggit ng kung anong mga dasal, may isang napakalaking babae na tumambad sa harapan ng manggagamot. Kinausap siya nito sa hindi maintindihang lengguwahe. Hindi naman lumapit si Neil. Nakaramdam ito ng takot nang makita kung saan lumabas ang nilalang. Maya-maya pa, tila biglang nagkaroon ng pagtatalo ang albularyo at ang malaking babae. Napasigaw sa sakit ang manggagamot at utal-utal na ang boses habang binabanggit ang mga panalangin. Kaya naman lumapit na si Neil para sana tulungan ang matanda. Nang walang ano-ano'y, biglang nagdabog na parang isang bata ang nilalang, dahilan para matumba si Neil. At dahil sa sobrang pagkatakot, napatakbo papalayo si Neil at hindi na rin nagawa pang bumalik. Pagkarating sa tahanan, matapos makapagpahinga, uminom muna ng tubig dahil nagluluto ang mga magulang sa kusina. Sinubukan niyang ikwento ang mga nasaksihan, ngunit tumawa lamang ang mga ito at sinabing, imahinasyon niya lamang ang mga sinasabi. At dahil hindi mapakali si Neil, muli itong pumunta sa bundok para balikan ang manggagamot. Hindi siya mapanatag dahil bigla na lang niya itong pinabayaan. Sobra man ang takot na nararamdaman, lakas loob niyang pinuntahan ang lugar. Ngunit wala nang naabutan ni anino ng matanda. Nang masiguradong wala talaga ito doon, tumakbo na si Neil papunta sa tahanan nito. Ngunit wala ding naabutan. Magmula ng araw na yon, hindi na nahanap pa ang matanda. Pumutok ang balita sa lugar na pagkawala ng nag-iisang manggagamot. Dahil dito, hindi mapakali ang binata dahil siya ang huli nitong nakasama matapos ang insidente. Kaya pilit niyang kinumbinsi ang mga magulang hanggang sa mapaniwala niya ang mga ito. Hindi naging madali ang ginawa nila para mahanap lamang ang matanda. Nagpatulong ang mga magulang ni Neil kung kani-kaninong albularyo. Ngunit ni isa sa nalapitan, hindi nagtagumpay na mahanap ang matanda. Hanggang sa sumapit ang isang araw, may nagkumpirmang kinuha na ng batibat ang albularyo at ito ang naging kabayaran sa buhay ni Neil. Hindi alam ng binata kung anong koneksyon ng lalaki sa matanda. Lunes ng hapon dumalaw ang mensaherong lalaki at matapos ang kaunting usapan, tuluyan na itong naglaho. Bagamat pala isipan pa din kung sino ang mensaherong yun, minabuti na lamang ng pamilya na maniwala dahil matagal ng panahon ang nakalilipas magmula nang mawala ang albularyo. At dahil sa sobrang gulo ng pangyayari, hindi na mawari ni Neil ang uunahin.
kung ipagpapatuloy ba ang paghahanap sa nawawalang albularyo o ipapasuri ang mga bangkay ng kaibigan sa isa pang manggagamot. Inabisuhan siya ng mga magulang na ipanalangin na lamang ang kalagayan ng matanda dahil wala talagang makapagsabi kung nasa na ito ngayon. Sa paglipas ng panahon, natutunan na rin ni Neil na wag nang sisihin ang sarili sa mga nangyari. Wala mang kaalam-alam ang mga tao, ngunit patuloy itong ginagambala ng konsensya. Dahil paminsan-minsan, nakikita niya ang matanda sa panaginip. Paulit-ulit na sumisigaw ng tulong. Nagtuloy-tuloy ang pagpapahiwatig na matanda kaya isang araw, napagtagpi-tagpi niya ang lahat ng iyon. Sa tulong ng ama, nahanap nila ang isang puting bato at kailangang ialay sa puno na kanilang pinutol. Magmula ng araw na yun, natigil na ito sa pagpaparamdam. Napanatag na din ng pamilya dahil natapos na ang pamemerwisyo ng batibat. Magpasa hanggang ngayon, hirap na hirap pa din si Neil sa paglimot sa mga pangyayari. Madalas itong pumupunta sa lugar kung saan pinaniniwala ang naroon ang manggagamot. Hindi naging madali ang naranasang trauma, ngunit malaya pa rin itong inilalahad ang karanasan ng mga kabarkada na bigla na lamang namatay dahil lamang sa nilalang na nakatira sa puno. Magmula rin ng araw na yon, dito siya nagsimula sa paniniwala patungkol sa bangungot at walang ibang salarin, kundi ang matabang babae na kung tawagin ay batibat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.